gets ko yung mga fans na parang like naiiyak sila. Kasi sobrang saya na parang like umaapaw ka sa na makikita mo yung idol. Naiiyak po ako sa sa song niya na ano yun? Yung All Too Well. Dahil kasi tawag dito, yun talaga yung parang kumbaga for me like yun yung parang 10 minutes kasi yung 10 minutes version and may mga lyrics siya doon na nilagay na parang personal lang sa kanya dati tapos biglang nilagay niya doon. So, ganun ako ka-big deal. Ganun ako ka-fanboy na parang every lyrics, every details ng kanta parang alam ko may something ganun. Lalo pang Google song. Nabigo ka na ba sa pag-ibig? Siyempre naman. Kaya nakakaano ka sa mga Google. Yes. Ilang beses na art to? Andiyan na sila. Last 2 questions po. Sige, Okay. ilang beses na? Hindi ko alam, joke lang. Siguro yung na lang, yung pinakamasakit isa lang. So far po kasi yung hindi po nila ako pinapakailaman sa gusto ko and yun yung like sobrang thankful ako kasi hinahayaan nila ako as an artist na i-express yung sarili ko and so far po wala pa po akong like any plans pa. Siguro magpo-focus ako para mas mag-ingay itong EP na to kasi sobrang important po talaga sa akin ang EP na to and sobrang special niya for me. Kaya gusto ko siyang like marinig pa ng marami. So, po-promote mo yung todo? Hindi naman po todo, like, lang. Sakto lang, ganun. Arthur, yung mga tattoo mo, permanente yan? Opo. Anong ibig sabihin ng mga tattoo na yan? Actually po, yung karamihan dito wala siyang meaning kasi eto pong buong to, 1 month lang to lahat. Okay. Nung stress lang po ako nun, parang, basta nung stress ako, pinifigure out ko yung mga bagay-bagay sa buhay ko and ayun yung parang naging stress reliever. Nagpa-tattoo lang po. Graphic artist ka ba sa graduate ka na ba? Opo, graduate na ako. May second question, yung cutics ng lalaki, okay sa'yo, art ba yan? Opo, for me naman parang anything you want naman pwede mong gawin as long as it express yourself, ganun. Kumbaga, kung ikaw yan, I mean, it's okay. So may itim ang budhi mo. Pero parang dati mo mukha kang artista pa ganyan. Yes. Di ba? Parang mahilig po kasi ako sa stars, kaya Oo. ganun. Napansin ko rin yun, naunala ko din po rin. Rockista. O gusto mo lang makilala na ganyan ang itsura ng Kakaiba. itim ang cutics, ng tad ng tattoo ang kamay. Siguro po tama yung gusto ko as in like, makita nila ako as unique person na parang, oy, pag sinabi mong ganito, uy, si Arthur may ganun pala to, parang ganun. Pag nakita dito pa lang sa tattoo, ay si Arthur pala yan, gano'n. Kahit wala pang mukha. Kahit wala pa. Arthur, hindi ba nagkakaroon ng confusion minsan na dalawa kasi kayong actors sa music? Ay, Arthur Neri. yes po, madalas yan, Eh, madalas Arthur, yan. Arthur Neri? Sino yun? Yung singer. Si Opo, like minsan nga po nakakatawa kasi natatag po ko sa ni kuwari may show si Arthur. Arthur Bigla ako ano? matatag sa story. Arthur ano yan? Arthur Neri. O tama ako. Arthur Neri. Kasi Arthur Miguel, tas Arthur Neri. Yes. Yung version niya na? Na I'll Never Go. Doon po talaga siya nag-start. Yeah. Oh. Tapos, So yung nagko-cover ka when you're just starting, naisip mo na aabutin mo doon na milyones na ang followers? ay hindi po. Kasi actually po yung pag-cover ko, like pag-listen to music, ano ko lang po talaga siya. It's a hobby lang and po kasi, from the start, hindi po ako like sinusuportahan. Parang hindi naman sa sinusuportahan, parang hindi lang pa yung parents ko sa akin na parang mag-music. Kasi nga 'di ba, parents natin. Ayaw nila? Hindi naman sa ayaw, parang natatakot lang sila na syempre pag pumasok kasi sa music, hindi isang kanta lang yung pag nag-release ka ng isang kanta, I mean, magiging successful ka agad. So parang parang from the start, parang kaya sabi ko hobby ko lang talaga. Kasi po talaga ako, art student. Which is graphic designer, gano'n. So, yun talaga yun. Tapos, nag-cover ako hanggang sa pandemic. Parang doon nag-start na parang nakuha ko yung attention ng lahat kasi nga yung mga tao nasa bahay lang, gano'n. Tapos wala silang magawa. So, nanonood sila sa akin hanggang sa, nakilala ko as cover artist sa YouTube. Tapos, At yung pinakasikat mo is? yung Crazier ni Taylor Swift po. Okay, ilang million siya na? Hindi ko siya na-check pero parang last na na-check ko siya parang 46 million. 46, ang dami? For YouTube. Ang dami. Sobrang laki na. Opo.
And ano po kasi, isa din si Taylor Swift sa... Nakapansin. Hindi, I mean, ano po, inspiration ko sa paggawa ng write ng songs. Yun. Si Taylor Swift, walang reaction ka? Wala pa naman. Hindi. Wala pa. Hindi niya ba napapansin? Wala pa. Pero, can you give a sample? Crazier. Oh. Okay. You lift my feet off the ground. You spend me. Parang lahat naman po ata tayo naka-experience na ng ganun. And siguro na lang for me, isa yan yung parang kumbaga advantage kaya ako nakakasulat ng mga songs pa ngayon dahil dun sa mga experience na yun. Pero how's your love life now? Ngayon, hindi ko po siya iniisip eh. So wala. Wala. Hindi ko siya iniisip kasi parang kumbaga ang nasa isip ko na lang gusto ko magpayaman. Ganun. Kasi kumbaga yung love life bonus na lang hindi kumbaga parang. Bakit parang ayaw mo muna gusto mo hindi naging maganda mga experiences mo? Hindi ko po alam pero maybe ganun. Hindi, Arthur, di ba nagsugal ka? Ano yun, nanalo ka, natalo sa pagsugal sa pag-ibig? Siguro ano po, natalo. Kaya itong EP na to medyo nandun yung parang pinaka-root nung ano na yun. Kung ano naman yung nangyari sa akin. Parang, Pero may mga crushes ka, like in showbiz. hindi ako mas showbiz pero like artist, meron naman po. Sino? Taylor Swift. Taylor Swift. And isa na din po si Ate Moira. Yan, isa sa mga inspirasyon ko din sa music. May edad na. Grabe naman. Char lang. Yung what if, di ba, ikaw, Abo. what if naging babae yung singer ka, sino gusto mas Moira? Maging. Ako, siguro po kasi pares kami kung paano kami magsulat, gano'n. Tsaka yung boses namin, I mean, hindi ako yung parang like yung mabirit, gano'n. Yung parang katamtaman lang, gano'n, kumbaga. Pero yan, ngayon, ang dami na rin nakakakilala sa'yo, no? Oo. Pag nasa mall ka, namumukhaan ka na. Hindi naman po like sobra, pero minsan, gano'n, namumukhaan yun. Gano'n. So marami ka na rin fans. Kasi today, ang dami ng mga fans na pupunta dito eh. Yes po, like yung dati dati kasi nakilala ko 'di ba as cover artist. So parang nahiwalay sila. May mga times na parang gano'n na parang kilala ko as cover artist and kilala din ako as ganito kasi minsan din parang yung pinaka nakakatawa lang once na hindi pa ako kumanta, like kunwari ang wakas na kanta ko. Once na hindi pa ako kumanta, hindi nila ako kilala. Pero pag kumanta na, ay si ano siya pala yun. Parang ganun. Kasi nakakalito nga naman na parang as a cover artist ako nag-start tapos biglang magta-transition siya. Pero you mentioned yung mga cover artist na katulad mo before. Pero yun nga, hindi ka na lang basta cover artist, tapos ang bongga, Warner Music. Yes po. Yeah. So ano masasabi mo? Ano yung pakiramdam na kinuha ka nila? Siyempre po I'm so happy and grateful sa lahat ng mga nangyayari kasi ang laki din po ng natulong ng label sa akin kasi po talaga ako like introvert and pag sinabi mo kasing introvert ang hirap nang i-approach like di mo siya makakausap. And usually dati din po hindi ako like ganito na parang nasasabi ko yung gusto kong sabihin. I mean, di pa naman ako ganun kagaling din mag-explain pero at least na-express ko na yung sarili ko and yun yung one thing na parang sobrang thank you dun sa nagawa nilang ganun. Yeah. So, ang laki ng tulong ng pagkuha rin sa inyong Warner. Opo. Kasi ngayon, eto, nakakapagsalita ka, di ba? Opo. Hindi namin naramdamang introvert ka pa. So para ka pala si David Dicao po, introvert siya. Ay, matipid siya sa pagsalita. siguro po kasi ako, nakokontrol ko siya pero pag nalobat na yung like yung social battery mo, nagigets po yun, di ba? Yung parang like, mananahimik ka na lang. May mga times pa din na parang ganun. Pero bakit si Eric ang naisipan mo i-cover yung kanta niya? Bakit siya idol mo siya? Hindi naman po, like kasi, di ba yung I'll Never Go, old song siya parang kasi, tawag dito, mahilig ako mag-cover talaga ng mga old songs. Like, ayun yung Walang Kapalit, kinover ko din. Carrie Valera. Opo, yun. Parang ang ganda lang balikan ng mga old na OPM songs, di ba? Na parang worth it silang pakinggan and parang ang saya lang kapag narinig sila ulit. Ganun, Ano pa yung bukod sa dalawang binagit mo, ano pa yung mga na-cover mo? Yung isa po din sa mas nakilala din ako nung shinare ni Kuya TJ Monterde yung cover ko ng Malay Mo Tayo. So, ayun po, yun yung parang pinaka-third ata na medyo nakita ako mas nakilala pa ganun.
Yung pinakamaraming views na na-cover mo, ano? Yung kay Taylor Swift. Yeah, yung kay Taylor Swift po talaga. And then next is yung walang kapalit na yung next, yung latest. How about yung mga original mo? Kamusta? Yung sa akin po for original, yung pinaka so far is yung Lihim. Yeah, tas yung next is yung Ang Wakas. Which is madami nakikinig kasi nga gets ko naman sila na madaming sawi kaya siguro din siya pumatok na yung ganun. So Arthur, sa Warner, anong mga kanta na nirelease mo? Yun, yung sa Warner po, yung Lihim part siya ng Warner. And then, yung Ang Wakas kasi parang independent pa ako nung nirelease ko yung Ang Wakas. So hindi pa siya Ang Wakas. Pero Lihim up until now, yung antog dito, yung EP din, EP na ito, kaya may event kayo, sa Warner din siya. Diyan sa katang Ang Wakas, kung sakaling ikaw, ano bang gusto mong ayaw mong magwakas sa'yo? Ako po kasi naniniwala ko na na lahat may hangganan. Oh. I mean, kaya ko siya nabuhay. Siguro yung parang, ano ba? Singing ka mo, o yung mo. Yung ayaw mo magwakas, yung gano'n. Anong ayaw mo Siguro, sa buhay mo? Ayaw mo mamatay, char. Siguro ang pinaka masasagot ko na lang dyan po, siguro sana wag akong mawalan ng parang, alam niyo yun, hindi ako mawakasan na parang ng idea sa pagsusulat ng kanta. Kasi I mean, kasi ang saya lang sa feeling na parang kahit kanta lang siya, nakakatulong ka sa mga tao. Alam mo, Nakaka-inspire. Yes po, ganun. So may lihim ka rin, siyempre ang lihim. Lahat naman tayong tao may lihim ka rin. Bada ayaw mo Lihim niya. mag-reveal, di ba? Meron. Siyempre naman po meron. Pero kasi yung lihim, Lahat tayo, di ba? Opo, yes. Oh. Yung lihim kasi nanggaling naman siya sa TikTok world talaga. Okay. Kasi di ba ang daming like, kuwari situationship na topic. Merong mga content na parang naglalabas sila ng like secrets about her or something, mga ganun. So doon talaga ako na-inspired. Sa gumawa ng song na yun. Bali, launching mo ng EP mo ngayon? Yes po. MU. MU yung title? MU. Paano mo describe yung EP mo na MU? Malabong ugnayan. Kasi po, explain ko siya. Yung, di ba pag sinabi natin MU, mutual understanding. Pero sa vocabulary ni Arthur Miguel, ang MU is malabong ugnayan. Pero di ba kasi pag sinabi mong mutual understanding, nagkakaintindihan kayo. Ito ka para kabaliktaran. Kabaliktaran. Hindi, I mean, parang parang nagkakaintindihan kayo pero doon ako papasok na parang nagkakaintindihan nga kayo pero hindi nyo naman alam kung anong meron talaga.